Kung hindi mo pa alam na ang royal family ng Saudi ay ang pinakamayaman sa mundo, ikaw ay nagpupugay sa ilalim ng bato. Walang masasaktan, mula sa pag-sponsor sa mahalagang mga team sa soccer hanggang sa pagmamay-ari ng mga mamahaling ari-arian ng di mapaniwalang mga sukat, ang yaman ng royal family ng Saudi ay nagbabanta sa imahinasyon ng karaniwang tao. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Sa video na ito, ipinapakita ko sa iyo ang royal family ng Saudi, ang pinakamayaman sa mundo, ang kanilang kasaysayan. Ang simula ng serye ng royal family ng Saudi ay nagsisimula sa Sheikhdom ng Diriyah, isang mahalagang yugto sa kanilang paglalakbay patungo sa kapangyarihan. Sa panahong ito ay itinayo ang pundasyon ng Casa de Saud na naghahanda para sa kanilang hinaharap na pamumuno sa Arabian Peninsula. Sa dulo ng ika-8 siglo, si Mohammed bin Saud, patriarka ng pamilya, ang itinatag ang Sheikhdom ng Diriyah na tumatak sa unang hakbang patungo sa pagkakaisa ng mga tribong Arabo sa ilalim ng watawat ng Casa de Saud. Si Mohammed bin Saud, isang leader na karismatik at ambisyoso, ay nagsisikap na palawakin ang kanyang impluensya at itatag ang isang pinag-isang estado Arabo. Sa kanyang gabay, umunlad ang Sheikhdom ng Diriyah. Ang pamilya ay nalapit sa kilusang relihiyosong Wahhabi na pinamumunuan ni Mohammed bin Abdul Wahhab na malakas at makapangyarihan. Ang kasunduan sa pagitan ng Casa de Saud at kilusang Wahhabi ay nagpakita na mahalaga para sa pag-angat ng pamilya sa kapangyarihan. Ang Emirado ng Diriyah ay lumitaw bilang susunod na hakbang sa paglalakbay ng Casa de Saud. Sa tulong ng kilusang relihiyosong Wahhabi, ipinagpatuloy ni Abdulaziz Primpo, anak ni Mohammed bin Saud, ang misyon ng pagpapalawak at pagkakaisa na sinimulan ng kanyang ama. Si Abdulaziz Primtio ay isang makapangyarihang pinuno, kilala sa kanyang kahusayan sa militar at mga estratehikong alyansa sa panahon ng kanyang pamumuno mula 1765 hanggang 1803. Sa panahong ito, matagumpay niyang napasakamay ang malalawak na teritoryo, kabilang na ang mga banal na lungsod ng Mecca at Medina, na sumasagisag ng isang mahalagang pagbabaligtad para sa Casa de Saud sa pagpapalawak ng kanilang dominasyon sa labas ng mga hangganan ng Diriyah. Ang pagkamit ng Mecca at Medina ay hindi lamang pinalakas ang relihiyosong katangian ng pamilya, kundi lalong nagtaas ng kanilang prestihiyo sa gitna ng mga tribo ng mga Arabo. Gayunpaman, ang lumalakas na kapangyarihan at impluensya ng mga Saudi ay nagpapakita ng banta sa Imperyong Ottomano na nagnanais na panatilihin ang kontrol sa rehiyon. Nalulula sa pag-angat ng mga Saudi at kanilang alyansa sa kilusang Wahhabi, naglunsad ang mga Ottomanos ng isang kampanya upang puksain ang Casa de Saud at ang Wahhabismo. Noong 1818, sa tulong ng Vice-Reyna ng Ehipto, sinugpo ng Imperyong Ottomano ang mga Saudi, nagtatapos sa Emirado de Diriyah at pilit na iniuwi ang Casa de Saud sa pagpapalimos na nagbabalik sa kontrol ng mga Ottomano sa rehiyon. Gayunpaman, hindi natinag ang determinasyon at pagtibay ng pamilya. Nakubli, naghintay silang may katiyakan para muling makuha ang kapangyarihan nang hindi nila alam na ang pagpapariwara ay pansamantala lamang at may bagong kabanata sa kanilang kasaysayan na paparating na. Pagkatapos ng pagbagsak ng Diriyah, kanilang hinarap ang isang yugto ng kawalang katiyakan at pagpaptangis, ngunit patuloy nilang pinanitili ang kanilang paninindigan na ibalik ang isang nagkakaisang estado ng mga Arabo. Kaya lumitaw ang Emirado de Najd na pinamumunuan ni Turki bin Abdullah, apo ni Muhammad bin Saud, na kumakatawan sa isang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Casa de Saud na nagbabangon at nagsisimula ng paghahanap para mabawi ang nawalang kontrol. Si Turki bin Abdullah, isang karismatikong at estratehikong leader, ay naghahangad na muling pagsamahin ang mga tribong Arabo sa ilalim ng bandila ng tahanan ng Saud.
Sa panahon ng kanyang pamumuno mula 1823 hanggang 1834, matagumpay na pinalawak niya ang impluwensya ng tahanan ng Saud, kung saan ang Riyadh ay naging kabisera ng bagong nabuong emirado ng Nejd. Itinatag niya ang mga alyansa sa maraming tribu na bumuo ng mga estratehikong pakikipagtulungan na magiging mahalaga para sa mga hinaharap na mga proyekto ng pamilya. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Turki bin Abdullah noong 1834 ay nagdulot ng isang panahon ng pagtatalo sa pagsusunod at mga skirmishes sa loob ng tahanan ng Saud na nagresulta sa isang mahabang digmaang sibil. Ito ay nagpahina sa posisyon ng pamilya at nagbanta sa kanilang mga pangarap para sa isang pinag-isahang estado ng mga Arabo. Tanging sa pag-akyat ni Faisal bin Turki, anak ni Turki bin Abdullah, na ibalik ng tahanan ng Saud ang kanilang lakas at katatagan. Si Faisal bin Turki, isang bihasang diplomatiko at estratehista sa militar, ay nagtagumpay na pagsamahin ang pamilya at pahigpitan ng kanyang kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Emirado ng Nejd ay nagkaroon ng isang panahon ng kasaganaan at paglawak. Ang kanyang paghahari mula 1843 hanggang 1865 ay nagsaksi ng paglawak ng impluensya ng pamilya sa labas ng mga hangganan ng Nejd na may mga konkistas teritorial at mga alyansa sa mga kalapit na tribu. Gayunpaman, ang mga pagtatalo sa pagsuson noong panahon ay muling bumalik sa tahanan ng Saud pagkatapos ng pagkamatay ni Faisal bin Turki na nagdulot ng isang bakuong kapangyarihan at kabalisahan sa loob. Tanging sa pag-akyat ni Abdul Rahman bin Faisal, anak ni Faisal bin Turki, na ibalik ng tahanan ng Saud ang kanilang pagkakaisa at layunin. Si Abdul Rahman bin Faisal, isang pangarap na leader, ay tumanggap na kailangan ng isang pinag-isahang estado ng mga Arabo at walang kapantay na nagtrabaho para makamit ito. Naghangad siya upang palawakin ang impluensya ng tahanan ng Saud at itatag ang isang sentralisadong pamahalaan na magtataguyod ng katatagan at kasaganaan sa rehiyon. Noong 1902, nakuha ng kanyang anak si Abdul Aziz ibn Saud ang Riyadh mula sa mga kalabang fraksyon na nagtatak ng isang makabuluhang pagbabago sa kasaysayan ng pamilya. Sa pagkamit ng Riyadh, itinatag ni Abdul Aziz ibn Saud ang mga pundasyon para sa pagbuo ng kaharian ng Saudi Arabia. Siya, isang leader na may karisma at determinado, ay nagsagawa ng serye ng mga military campaign na naglalayong pagbuklurin ang peninsula ng Arabia sa kanyang autoridad. Sa pamamagitan ng mga strategic alliances, military skills at matagumpay na diplomatic negotiations, siya ay nakamit ang iba't ibang mga rehiyon, kasama na ang Eastern Province ng Asir at ang Hejaz. Noong 1932, opisyal na inihayag ni Abdul Aziz ibn Saud ang paglikha ng kaharian ng Saudi Arabia, kung saan naipit ang posisyon ng House ng Saud bilang ruling dynasty. Siya ang naging unang monarch ng Saudi Arabia at itinalaga niya ang sarili para sa modernisasyon ng bansa at pagpapalago ng ekonomiya. Sa sunod-sunod na paghaharing pinamumunuan mula kay Saud II, Faisal, Khalid, Fahd, Abdullah hanggang sa kasalukuyang pinuno, Haring Salman, nasaksihan ng kaharian ng Saudi Arabia ang isang kahanga-hangang pag-unlad at pagbabago. Ang House ng Saud ay naglaro ng mahalagang papel sa pagbuo ng sosyal, politikal at ekonomikong sphere ng bansa. Ang paglikha ng kaharian ng Saudi Arabia ay nagmarka ng isang bagong yugto para sa House ng Saud, na nag-evolve mula sa mga regional leaders patungo sa mga pangunahing karakter sa pandaigdigang antas. Ang malawak na yaman ng pamilya na nagmumula sa mga investisyon sa Saudi Aramco at sa malalaking reserves ng fossil fuels ay pinalakas pa ang kanilang impluensya sa international stage. Ang leader ng royal family ng Saudi Arabia ay si Haring Salman bin Abdul Aziz. Gayunpaman, itinalaga niya ang prinsipe na tagapamana na si Mohammed bin Salman
na esensyalmente namumuno sa bansa dahil sa katandaan ng kanyang ama. Ang kwento ni Mohammed ay nagsimula nang siya'y isilang sa kilalang royal family ng Saudi Arabia noong 31 ng Agosto 1985. Mula sa murang edad, nagpakita na siya ng interes sa pamamahala at ng kahusayan sa komunikasyon sa mga dignitaryo. Habang lumalaki, lalo pang tumitindi ang pagmamahal niya sa politika. Siya ay pumasok sa King Saud University, kung saan siya ay nakakuha ng bachelor's degree sa batas noong 2007. Armado ng kanyang bagong kaalaman, hindi nagtagal si Mohammed sa pag-iwan ng kanyang marka sa mundo. Itinatag niya ang ilang mga negosyo at itinatag ang isang non-profit organization na nakatuon sa pagtaas ng entrepreneurship sa Saudi Arabia. Gayunpaman, noong 2009, ang paglalakbay ni Mohammed ay may isang makabuluhang pagbabago. Sa pagiging opisyal na tagapayo ng kanyang ama, si Hari Salman bin Abdul Aziz, na noon ay gobernador ng Riyadh, ilan lamang ang nakakita na ito ay simula lamang ng mabilis na pag-angat ni Mohammed sa kapangyarihan. Noong 2015, nabiktima ng pagkamatay ng Hari Abdullah ang pamilya royal at si Salman ay sumampa sa trono. Sa kanyang bagong estado, itinalaga ng Hari Salman si Mohammed bilang ministro ng depensa. Ibinigay sa kanya ang mahalagang misyon na protektahan ang kaharian. Sa kanyang termino sa posisyong ito, itinaguyod ni Mohammed ang Operation Decisive Storm, isang malakas na militar na interbensyon sa digmaang sibil sa Yemen na may layuning suportahan ang pamahalaan ng Yemen laban sa Houthi insurgency. Sa kabila ng mabubuting intensyon, hindi naabot ng kampanya ang inaasahang mga layunin nito. Nagresulta sa isang seryosong krisis sa kaginhawaan. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Mohammed. Bukod sa pamumuno sa Estado Oil Company na Aramco at sa Council of Economic and Development Affairs, plano niyang buksan ang Aramco para sa isang initial public offering at ipatupad ang Vision 2030 plan upang maakit ang dayuhang investment. Dahil sa kanyang kahusayan sa pamumuno at determinasyon, iminungkahi si Mohammed bilang Prince Heir noong 2017 na sumasagisag sa isang mahalagang punto sa kanyang paglalakbay kung saan siya ay patuloy na umuunlad ng walang humpay patungo sa kanyang mga layunin. Mula sa pagsasanhi ng isang blokyo laban sa Qatar hanggang sa pagsasakatuparan ng mga reformang panlipunan sa Saudi Arabia, ang mga galaw ni Mohammed ay matapang at nakakalito. Tinanggal niya ang pagbabawal sa mga sinehan, nagpapalawak ng entertainment at binigyan ang mga kababaihan ng karapatan na pumunta sa mga sports event at kumuha ng lisensya ng driver. Gayunpaman, ang mga pagbabagong ito ay tinanggap ng marami na may kapos na paniniwala na nagtatanong kung ang mga ito ay pinapatakbo ng tunay na pagnanais sa kalayaan o sa simpleng interes sa ekonomiya. Ang reputasyon ni Mohammed sa ibang bansa ay lubos na nadama noong 2018 nang siya ay akusahan ng pag-utos sa extrajudicial na pagpatay ng mamamahayag na si Jamal Khashoggi. Hinatulan ng pandaigdigang komunidad ang gawain, ngunit itinanggi ng pamilya ng Saudi Royal ang anumang kaugnayan. Sa kabila ng kontrobersiya, patuloy na pinalakas ni Mohammed ang kanyang kapangyarihan. Noong 2020, siya ay nagdakip ng iba pang mga miyembro ng pamilya ng royal sa ilalim ng investigasyon para sa pagtatraidor na nagdulot ng kaguluhan sa kaharian. Sa kabila ng mga hamong pang-ekonomiya dulot ng pandemya ng COVID-19, lumakas ang impluwensiya ni Mohammed bilang isang player sa pandaigdigang antas noong 2022. Ang kanyang pagsasanay bilang unang ministro ay nagsasaad ng kanyang layunin na mapabuti ang relasyon sa pandaigdigan. Isa sa pinakamahalagang yugto ng yugtong ito ay ang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran noong Marso 2023. Ang pagbabalik ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay nagpahiwatig ng posibleng resolusyon sa digmaan sibil sa Yemen na nagdala ng pag-asa para sa isang senaryo ng kapayapaan sa rehiyon.
Ang tagumpay na ito ay nagpalakas din sa ugnayan ng Saudi Arabia sa China, habang parehong bansa ay naghahanap na mapalawak ang kanilang ekonomikong kooperasyon at saklawan ang mga bagong lugar ng kalapit. Gayunpaman, hindi tumigil si Mohammed sa kanyang ambisyon sa internasyonal. Ang kanyang panukala na formal na inormalize ang ugnayan sa Israel ay nagdala ng pansin at nagulat sa marami. Gayunpaman, ang alok na ito ay may kaakibat na mga hinihingi, samantalang hinahanap niya ang pangako ng Estados Unidos sa seguridad at pag-unlad ng nuclear na teknolohiya ng Saudi Arabia. Bagamat ang mga pag-unlad sa internasyonal ay mahalaga, ang pang-ekonomiyang pananaw ni Mohammed para sa Saudi Arabia ay isa ring tunay na transformatorya. Ang kanyang layunin ay ang mapalawak ang ekonomiya ng kaharian at bawasan ang kanilang dependensya sa langis sa pamamagitan ng ambisyosong plano ng Vision 2030. Sa plano na ito, hinahanap ni Mohammed na angkinin ang dayuhang pamumuhunan, itaguyod ang entrepreneurship at itanyag ang isang maunlad na pribadong sektor. Kinilala niya ang kahalagahan ng pagiging dapat na mag-aangkop sa isang patuloy na nagbabagong global na kondisyon at itinuturo ang Saudi Arabia bilang isang hulma ng inobasyon at paglaki sa ekonomiya. Isa sa mga pangunahing piraso ng Vision 2030 ay ang pagbukas ng pampublikong alokasyon, ang estado ng kumpanya ng langis Saudi Aramco, na may layunin na kumita at mapataas ang transparensiya sa industriya ng langis sa kaharian. Ang pamumuno ni Mohammed ay nabatayan ng mga ambisyosong pagbabago at kontrobersyal na desisyon. Bilang kronprinsipe at unang ministro ng Saudi Arabia, siya ay patuloy na humuhubog sa hinaharap ng kaharian at ang kanyang papel sa global na larangan, ang kanyang mga ari-arian at kanyang likas na yaman. Ang Casa de Saud, ang ruling dynasty ng Saudi Arabia, ay may makabuluhang politikal na kapangyarihan hindi lamang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa gitnang silangan. Na may panlipunang representasyon mula kay Mohammed bin Saud, ang tagapagtatag ng unang Saudi state, ang pamilyang ito ay hinaharap ang mga pagtutol at kontrobersya sa kabila ng kanilang kasaysayan. Ang isa sa mga nagtangi ng Casa de Saud mula sa ibang ruling families ay ang kanilang napakalaking yaman. Ang mungkahi ay nagpapahiwatig sa kanilang likas na yaman sa bilyon o kahit trilyon, ginagawang ang pamilyang ito ang pinakamayamang pamilya sa mundo. Ang napakalaking yaman na ito ay itinatag sa malawak na mga reserba ng langis ng bansa na nagtulak sa ekonomiya ng Saudi Arabia sa loob ng mga dekada. Ang kontrol ng Royal Family Saudi sa mga yaman na langis ng bansa ay isang mahalagang faktor sa kanilang pag-aakumula ng yaman. Ang Saudi Arabia ay may pinakamalaking katastasang naaayon na reserbang langis sa mundo, tantiyahin sa mga 166 bilyong bariles. Ang napakalaking yaman na ito ay pumayag sa royal family na mag-ipon ng isang katangi-tangi at halos di naiisip na yaman. Ang isa sa mga pangunahing korona ng mga ari-arian ng Royal Family Saudi ay ang Saudi Aramco, ang diyanteng pampublikong kumpanya ng langis na tinatantiya sa mga trilyon ng dolyar at inaakalang ang pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Ang malawak na mga reserve ng langis ng Saudi Aramco at ang kanilang global na sakop ay naging pinagmulan ng malaking kaginhawaan para sa pamilya ng hari na nagmamay-ari ng isang opulenteng pamumuhay sa kanilang mga palasyo, pribadong jet at luho-luho yacht. Mukhang walang hangganan ang kanilang mga magastos na may mga ulat ng mga pagbili ng mga sining, alahas at mga eksotikong hayop na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar na nagpapatak ng kanilang yaman na tunay na hindi maisasaalangalan. Bagamat sila'y nakakatamasa ng walang kapantay na yaman, kinikilala rin ang pamilya ng hari ng Saudi sa kanilang mga makakalikasan na mga proyekto
tulad ng King Salman Center for Relief and Humanitarian Aid na nagbibigay ng suporta sa loob at labas ng bansa. Gayunpaman, may kritisismo na ang mga ganitong pagsisikap ay maliit lamang na bahagi lamang ng malawak na yaman ng pamilya ng hari at maaaring palawakin para sagutin ang mga agarang pandaigdigang isyu. Ang impluensya ng pamilya ng hari ng Saudi ay lampas sa hangganan ng kanilang bansa, na may mga malalaking pamumuhunan sa iba't ibang industriya at mga bansa sa buong mundo. Kasama na ang mga sektor gaya ng pananalapi, real estate at entertainment. Mula sa eksklusibong ari-arian sa London at Paris hanggang sa pondo ng malalaking pelikulang produkto sa Hollywood, ang kanilang presensya ay tunay na global. Ang opulenteng pamumuhay ng pamilya ng hari ng Saudi ay ipinapakita sa kanilang kamangha-manghang koleksyon ng mga marangyang ari-arian sa buong mundo, na nagsisimula mula sa mga majestikong palasyo sa Riyadh hanggang sa mga nakasisilaw na mansyon sa Europa at Estados Unidos. Bumubuo ng isa sa kindi portfolio ng real estate. Ang mga ari-ariang ito ay mga simbolo ng napakalaking yaman at kapangyarihan ng pamilya ng hari ng Saudi. Pagdating sa transportasyon, wala silang pinapakinabangan na may hawak na isang flotang pribadong jets, kabilang ang Airbus A380, ang pinakamalaking eroplano ng pasahero sa buong mundo, na may mararangyang interior na pinapalamutian ng mga detalye ng ginto at mga maluho at magarang mga amenidad. Ang mga jets na ito ay nag-aalok ng mataas na antas ng kaginhawahan. Dagdag pa rito, mayroon ding koleksyon ng mga marangyang yacht ang pamilya ng hari na nagbibigay ng mga eksklusibong karanasan sa dagat. Ang kanilang negosyo ay sumasaklaw sa iba't ibang sektor, lumalampas sa industriya ng petrolyo, na may mga pamumuhunan sa pananalapi, telekomunikasyon at entertainment. Sa pamamagitan ng Kingdom Holding Company, sila'y may-ari ng mga bahagi sa mga malalaking global na korporasyon gaya ng Citigroup, Twitter at Euro Disney. Ang mga pamumuhunan na ito ay malaki ang naitutulong sa kanilang napakalaking yaman. Ang pagmamahal ng pamilya ng hari sa sining ay maliwanag sa kanilang koleksyon ng mga obra maestra, kilala sa pagkuha ng mga bihirang at mahalagang piraso sa napakalaking halaga. Ang kanilang aktibidad sa mundo ng sining ay kinabibilangan ng King Abdulaziz Center for World Culture, na nagtataguyod ng palitan ng kultura at nagbibigyang diin sa mga tagumpay sa larangan ng sining. Sa mga detalye ng kanilang mga gastusin, binibigyang diin natin ang Prinsipe Al-Waleed bin Talal, isang kilalang miyembro at bilyonaryo ng pamilya ng hari, na kilala sa kanyang pagmamahal sa mga sasakyan. Kalakip sa kanyang kahangahangang flota ang ilan sa pinakamapanlikang at pinakamahal na mga sasakyan sa mundo, mula sa elegante Bugatti Veyron hanggang sa kilalang Rolls-Royce Phantom na sumasalamin sa kanyang yaman at estado. Hindi nag-iisa si Prinsipe Al-Waleed sa kanyang paghanga sa mga sasakyang deluho. Si Prinsipe Heredero Mohammed bin Salman, ang epektibong autoridad sa Saudi Arabia, ay mayroon ding kahanga-hangang koleksyon. Ang kanyang garage ay mayroong nakaka-impluensyang Lamborghini Aventador, isang Ferrari LaFerrari at isang bihirang McLaren P1. Ang mga sasakyang ito ng mataas na performance ay hindi lamang mga simbolo ng estado, kundi pati na rin ay nagre-reflect ng mapagpanggap na estilo ng pamumuhay ng pamilyang royal. Hindi lang ito tungkol sa mga sasakyan mismo, kundi pati na rin sa pagpe-personalize sa mga ito. Ang royal family ng Saudi ay hindi nagtitipid pagdating sa pagpe-personalize ng kanilang mga sasakyan. Mula sa mga custom painting hanggang sa mga marangyang interior, bawat detalye ay maingat na pinili upang mahayag ang kanilang mga pansariling pagkakagusto at pabor. Ang kanilang pagmamahal sa mga sasakyan ay hindi limitado sa kanilang personal na koleksyon.
Kilala rin ang royal family ng Saudi sa pagbibigay ng mga luho sa mga dayuhang dignitaries at kaalyado. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng mga diplomatic ties, kundi siyempre ay nag-function din bilang isang pagpapakita ng kanilang napakalaking kayamanan at impluensya. Bukod pa sa mga sasakyan, isa pa sa mga larangan kung saan sobra-sobrang gumastos ang royal family ng Saudi ay sa mga marangyang yate. Ang mga mansyon na lumulutang ay simbolo ng kanilang kasaganaan at nagbibigay ng tamang ambience para sa mga marangyang party at relaxing cruises. Isa sa kahangahangang halimbawa ay ang Yate Kingdom 5KR, pag-aari ni Prince Al-Walid bin Talal. Ang napakagandang sasakyang ito na dating pag-aari ng Yumao King Fahd ng Saudi Arabia ay tunay na nakabibilib. Sa mga marangyang pasilidad nito, kabilang ang helipad, swimming pool at maraming suites, ito ay sumasagisag sa kadakilaan na sanay ang royal family ng Saudi. Hindi lang ito tungkol sa pagmamay-ari ng mga yate, kundi umaasa rin ang royal family ng Saudi sa pagrerentang ilan sa pinakamalalang yate sa buong mundo, mula sa maliwanag na tubig ng Mediterranean hanggang sa pristine beaches ng Caribbean, hindi nakakurap sa gastos para makaranas ng pinakamataas na kalidad sa luksuhang paglalakbay. Patuloy ang aming pagtuklas sa maaksayang gastusin ng royal na pamilya sa Saudi Arabia. Hindi namin maaaring balewalain ang kanilang paglahok sa mundo ng football. Ang kanilang pagmamahal sa sports ay lampas sa pagiging mga simpleng manonood dahil sila ay naghulog ng malalaking investasyon sa ilang sa pinakakilalang mga football club sa buong mundo. Isang halimbawa ay si Prince Abdullah bin Musaad na bumili ng 50% ng mga shares ng English football club na Sheffield United. Ang kanyang investment hindi lamang nagbigay ng kinakailangang pondo sa club, kundi pati na rin ay tumatak sa pandaigdigang atensyon sa team, nagpapakita ng pagnanais ng royal na pamilya sa Saudi Arabia na maging bahagi ng pandaigdigang komunidad ng football at ang kanilang handang mag-invest sa kanilang passion. Bukod dito, ang impluwensya ng royal na pamilya sa Saudi Arabia sa football ay umaabot sa iba pang mga club. Sila ay kasangkot sa iba't ibang kasunduan sa sponsorship at partnership sa mga high-level na mga team, nagpapatibay pa lalo sa kanilang presensya sa mundo ng sports. Isa pang kahangahangang halimbawa kung paano nila ginagasta ang kanilang kayamanan ay ang marangyang palasyo ni Prince Al-Walid bin Talal sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang opulenteng tirahang ito ay umabot sa higit sa 200,000 na square feet. May sining na arkitektura, mararangyang hardin at isang pribadong zoo naglilingkod bilang patutuo sa gawi ng royal na pamilya para sa mga kasiyahan ng buhay na may kasaganaan at pagkalinga sa mga detalye. Ngunit ang mga real estate activities ng royal na pamilya sa Saudi Arabia ay umaabot ng malayo sa mga hanggahan ng Saudi Arabia. Sila ay may-ari ng maraming mga ari-arian sa ilang ng pinakamahalagang lokalidad sa buong mundo, mula sa mararangyang penthouse sa New York hanggang sa malalawak na ari-arian sa mga prestigyosong lugar sa London. Ang kanilang property portfolio ay tunay na kahanga-hanga. Isa sa mga pinagkakatiwalaang ari-arian ng pamilyang Royal Saudi ang Chateau Louis XIII na matatagpuan sa labas ng Paris sa France. Ang napakaganda nitong palasyo na inspirado sa kasaysayan at kasosyalan ng siglo XVII ay mayroong mga mamahaling kasangkapan sa loob, meticulously maintained na mga hardin at kahit isang muwat. Sa isang halagang may higit sa $300 million. Ito ay tunay na nagpapatibay ng mararahas na pamumuhay ng pamilyang royal. Ngunit hindi lamang sa pag-aari ng mga marangyang tahanan nakakapaloob ang pamilyang Royal Saudi. Nag-i-invest din sila sa mga high-quality hotels at resorts tulad ng kilalang Four Seasons Hotel, George V sa Paris,
na bahagi ng ari-arian ng Prinsipe Al-Walid bin Talal. Ang hotel na ito nakilala sa kanyang walang pasubaling serbisyo at kahangahangang arkitektura ay nag-aakit ng mga elite travelers mula sa buong mundo. Bukod sa real estate, nakatuon din ang pamilyang Royal Saudi sa sining at pagkolekta ng mga mahahalagang bagay, katulad ng hindi mabilang na mga pintura, bihirang artipakto at mga mahalagang mga gems. Ang mga yamang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang malawak na kayamanan, kundi nagiging mga infrastruktura din na nagkakahalaga habang lumilipas ang panahon. Isa sa kapansin-pansin na item sa kanilang koleksyon ay ang Salvatore Mundi, isang pinturang tinatayaan kay Leonardo da Vinci. Pinamili ng Prinsipe Badr bin Abdullah ang obra maestra na ito sa kahangahangang halagang $150 million sa isang lilong, kaya't naging isa ito sa mga pinakamahal na likhang sining na kailanman nalusaw. Ang pag-akma na ito ay hindi lamang nagpapatunay ng pagpapahalaga ng pamilyang royal sa sining, kundi pati na rin ng kanilang kakayahan na bumili ng mga bihirang at hinahangad na mga piraso. Gaano kalakas ang pamilyang royal? Noong 1932, ipinahayag ni Ibn Saud ang pagtatatag ng kaharian ng Saudi Arabia na nagtibay ng posisyon ng Casa de Saud bilang ruling dynasty. Ito'y naglayo ng isang makasaysayang pangyayari sa kasaysayan ng Arabian Peninsula at naghanda ng tereno para sa walang kapantay na kapangyarihan ng Casa de Saud. Ang berdeng bandila ng Saudi Arabia kasama ang kanilang kilalang shield at espada ay naging simbolo ng autoridad ng Casa de Saud at ng pagkakaisa ng mamamayang Saudi. Ang pag-angat ng Casa de Saud sa kapangyarihan ay hindi nangyari ng walang mga hamon. Hinarap nila ang mga puwersang tumutol, kabilang ang Imperyong Ottoman, ang Serife ng Mecca, ang pamilya Al-Rashid at mga kilusang Islam. Subalit, sa pamamagitan ng mga estratehikong alyansa, militar na kapangyarihan at malalim na koneksyon sa kilusang relihiyosong Wahhabi, lumabas na tagumpay ang Casa de Saud. Ang pamilyang royal ng Saudi ay may mahalagang kapangyarihan. Ang sistema ng politika sa Saudi Arabia ay batay sa mga tradisyon ng Islam, kung saan ang mga desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng konsultasyon sa pagitan ng hari, konseho ng mga ministro, mga iskolar ng Islam, mga lider ng tribu at iba pang mga eliting tradisyonal. Ang monarka na may pinakamalaking impluensya sa pamilyang royal ay magkasabay na punong estadso at punong tagapamahala, may ganap na kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang Casa de Saud ay pinamumunuan ni King Salman bin Abdulaziz Al Saud na pumalit sa kanyang kalahating utol na si Abdullah noong 2015. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinananatili ng Casa de Saud ang malaking kapangyarihan sa politika na nakakaapekto sa direksyon ng Saudi Arabia at may impluensya sa pandaigdigang larangan. Ang gobyerno mismo ay karamihan ay binubuo ng mga miyembro ng pamilyang royal na nag-o-occupy sa karamihan ng mga mahahalagang posisyon sa sistema ng politika. Ang mga pangunahing kalihim tulad ng defense, finance at foreign relations ay kontrolado ng mga kasapi ng pamilyang royal na nagtitiyak ng patuloy na impluensya at kontrol. Ang ulama, ang grupo ng mga lider ng relihiyon at mga eksperto sa batas ng Islam ay naglalaro rin ng mahalagang papel sa sistema ng politika. Binibigyang diin nila ang malakas na impluensya sa mga sistema ng hudikatura at edukasyon na nag-uudyok sa legal na balangkas at mga panuntunan ng lipunan ayon sa mga prinsipyo ng Islam. Gayunpaman, ang pamamahala ng Casa de Saud ay hindi lubusang malaya mula sa mga kontrobersya. Ang mga aligasyon ng katiwalian ay bumabalot sa larangan ng politika, may mga paratang ng kamag-anak system, sistema ng patronage,
at mga hindi maliwanag na hangganan sa pagitan ng mga ari-arian ng Estado at personal na yaman ng mga matandang prinsipe. Ang mga paratang na ito ay nagdulot ng mga agam-agam tungkol sa transparensya at pananagutan sa loob ng sistema ng politika sa Saudi Arabia. Sa aspeto ng ekonomiya, ang kontrol ng Casa de Saud sa napakalaking mga reserba ng langis sa Saudi Arabia ay nagbigay sa kanila ng napakalaking kapangyarihan sa ekonomiya. Ang Saudi Arabia ay isa sa mga pangunahing tagagawa ng langis sa mundo at ang kayamanan ng pamilyang royal ay nakabatay sa mga kita na ginagawa ng mahalagang yaman na ito. Ang ekonomiya ng bansa ay lubos na umaasa sa langis, na kung saan ay pumupunta sa gobyerno sa Riyadh ang mga kita. Gayunpaman, mayroong kaunting pampublikong pagsusulit tungkol sa kabuuang kita para sa kwarta ng Al Saud o ang kanilang mga gastos sa pangalan ng pamilyang royal. Ang kakulangan sa transparensiya na ito ay nagpalakas sa mga talakayan tungkol sa pamamahagi ng yaman at sa lawak ng personal na mga kayamanan ng pamilyang royal. Sa mga nagdaang taon, nagsimula ang Saudi Arabia ng ambisyosong mga reforma sa ekonomiya na layuning maglapat ng diversifikasyon sa kanilang ekonomiya at bawasan ang pag-asa sa langis. Ang mga reformang ito na pinangungunahan ni Prince Heredero Mohammed bin Salman ay naglalayong ayusin ang bansa at magdulot ng dayuhan na pamumuhunan. Gayunpaman, nagtatalo ang mga kritiko na ang takbo ng mga reformang ito ay mabagal o walang malalim na bisa. Ang politikong at ekonomikong kapangyarihan ng Casa de Saud ay nagbigay daan sa kanila na manipulahin ang mga patakaran, bumuo ng mga alyansa at magbigay ng impluensya hindi lamang sa loob ng Saudi Arabia kundi sa pandaigdigang larangan din. Ang kanilang napakalaking yaman at koneksyon ay nagbibigay sa kanila ng upuan sa mesa ng mga usapin sa internasyonal. Pinahihintulutan silang maglaro ng mahalagang papel sa politikal at internasyonal na pangyayari, trabaho sa lipunan at pangkaasalan. Para sa pamilyang Royal Saudi, ang buhay ay hindi nasusukat lamang sa pagkuha ng mahahalagang ari-arian. Ang pamilyang Royal Saudi ay naglalaan din ng panahon para sa pangkaasalan na sumasakop sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, tulong sa mga biktima ng kalamidad at pangangalaga sa kultura. Sa pamamagitan ng mga maluwalhating donasyon, nais nilang maapektuhan ng positibo ang lipunan at mapabuti ang buhay ng mga nangangailangan. Isang halimbawa na itinuturing ay si Prinsesa Lamia bint Majid Al Saud, kalihim pangkalahatan ng Al Walid Philanthropies, na itinatag ni Prinsipe Al Walid bin Talal. Ang organisasyong ito ay nakatuon sa pagbibigay kakayahan sa mga kababaihan, pagsuporta sa pag-unlad ng kabataan at pagbibigay ng tulong sa humanitaryo na nakakaapekto sa buhay ng milyon-milyon sa buong mundo at nagpapakita ng dedikasyon ng pamilyang royal sa larangan ng philanthropy. Sa simula pa lamang, itinakda ng pamilya royal sa Saudi ang pundasyon para sa kanilang kahangahangang landas ng pagtulong sa pamamagitan ng pagtatag ng iba't ibang charitable organizations at mga inisyatibo upang mapabuti ang buhay ng kanilang mga mamamayan. Isa sa mga pangunahing inisyatibo sa panahong ito ay ang pagtatag ng King Abdulaziz Foundation for Research and Archives noong 1972 na nakatuon sa pangangalaga ng kultural na yaman ng Saudi, sa pagpopondo sa pananaliksik, akademikong publikasyon at eksibisyon ukol sa kasaysayan at tradisyon ng bansa. Isa pang malaking kontribusyon ay ang King Faisal Foundation, itinatag noong 1976 bilang parangal kay Haring Faisal bin Abdulaziz Al Saud na may misyong magtaguyod ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at kagalingan sa lipunan.
Nagbibigay ito ng mga scholarship, sumusuporta sa medikal na pananaliksik at nagpopondo para sa pagtatayo ng mga ospital at klinik sa buong bansa. Pinalawak ang kanilang philanthropic efforts sa pandaigdigang antas noong dekada ng 1980. Ang Islamic Relief Organization, IRO, ay itinatag noong 1978 at naging isa sa pinakamalaking humanitaryong organisasyon sa buong mundo na nakatuon sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga mahihirap na komunidad ng mga Muslim, anuman ang kanilang lokasyon. Mula sa relief operations hanggang sa pagbawas ng kahirapan, isang mahalagang papel ang ginampanan ng IRO sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng milyon-milyon. Bukod sa mga institusyonal na programa, ang mga individual na miyembro ng pamilya royal sa Saudi ay nagbigay din ng malaking kontribusyon. Si Prinsipe Al-Walid bin Talal, kilala sa kanyang napakalaking kayamanan, ay aktibong nakikibahagi sa philanthropy sa loob ng mga dekada. Ang kanyang Al-Walid Philanthropies ay sumusuporta sa iba't ibang mga layunin tulad ng edukasyon, kalusugan at pagpapalakas ng kababaihan sa Saudi Arabia at sa buong mundo. Si Prinsesa Adela bint Abdullah, anak ng Hari Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, ay maituturing din na isang pangunahing lakas sa philanthropy. Itinatag niya ang Adela Foundation na nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng mga kababaihan at bata sa Saudi Arabia sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa sa vocational training, mga healthcare initiatives at suporta sa mga biktima ng domestic violence. Ang kagustuhan ng Saudi royal family sa social work at philanthropy ay lalong lumakas noong dekada ng 1990 at 2000 sa pagnanais na maglaan para sa edukasyon. Nagtayo sila ng iba't ibang mga universidad at institusyon ng edukasyon sa buong bansa tulad ng King Fahd University of Petroleum and Minerals, King Saud University at Princess Noura bint Abdulrahman University na nagpapakita ng dedikasyon sa pagbibigay ng quality education sa mga mamamayan ng Saudi. Dagdag pa, aktibong nakikisali ang Saudi royal family sa humanitarian efforts sa panahon ng mga krisis sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking financial aid sa mga bansang naapektuhan ng natural disasters tulad ng earthquakes at pagbaha. Ang kanilang mga kontribusyon ay nakatulong sa pagtatayo ng mga komunidad, sa pagbibigay ng essential supplies at sa suporta sa mga naapektuhang populasyon sa kanilang recovery processes. Ang philanthropic efforts ng Saudi royal family ay lumampas sa financial contributions at hanggang sa aktibong nakikibahagi sila sa practical initiatives tulad ng pagbisita sa mga ospital, paaralan at charitable organizations upang maunawaan ang mga pangangailangan ng mga tao at mag-alok ng direct support. Ang kanilang personal commitment sa paggawa ng pagkakaiba ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao at organisasyon na sumali sa advokasya. Sa kasalukuyan, binigyang pansin ng Saudi royal family ang kanilang matibay na commitment sa philanthropy sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng iba't ibang makabuluhang initiatives na tumatalakay sa mga urgent social issues, isinusulong ang cultural development at nagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan, maging sa loob man o labas ng bansa. Isa sa mga nangungunang proyekto nito ay ang Miski Foundation. Itinatag ni Prince Crown Mohammed bin Salman noong 2011 na layuning pasiglahin ang Youth Saudi sa pamamagitan ng educational opportunities, entrepreneurship at leadership development. Bukod dito, ang King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, KS Relief, na itinatag noong 2015 ay mahalaga sa pagbibigay ng humanitarian assistance sa mga bansang apektado ng mga tunggalian, likas na kalamidad at krisis. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng humanitarian aid, medical supplies at emergency support, nagkaroon ng positibong epekto ang KS Relief sa milyon-milyong tao sa buong mundo.
Ang Saudi royal family rin ay nagbibigay ng makabuluhang kontribusyon sa sektor ng kalusugan, tulad ng King Salman Center for Research on Disability na itinatag noong 2016 na layuning mapabuti ang buhay ng mga individual na may kapansanan sa pamamagitan ng pananaliksik, inovasyon at pagpapabilis ng kanilang saklaw, namumuno sa mga inisyatiba at teknolohiyang inobatibong sektor. Maliban sa mga institusyonal na inisyatiba, ilang mga individual na miyembro ng Saudi Royal Family ang namumuno sa mga proyektong tumutugon sa partikular na mga isyu sa lipunan. Ang Prinsesa Rima bint Bandar Al Saud, Saudi Ambassador sa United States, ay kilala sa kanyang pagtatanggol sa karapatan at pagsasakatuparan ng kababaihan. Ang kanyang mga pagsisikap ay kasama ang mga inisyatiba upang taasan ang partisipasyon ng kababaihan sa workforce, itaguyod ang gender equality at labanan ang domestic violence. Samantalang si Prince Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, unang astronauta ng Saudi at presidente ng Saudi Commission for Tourism and National Heritage, ay naglaro ng mahalagang papel sa pangangalaga at pangangalaga ng cultural heritage ng Saudi Arabia. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang komisyon ay nagsagawa ng malalim na proyekto ng restorasyon, nag-develop ng tourism infrastructure at nag-organisa ng mga cultural events upang ipakita ang kayamanan ng kasaysayan at tradisyon ng bansa. Ang Saudi Royal Family rin ay aktibong nakikilahok sa suporta sa global na mga inisyatibo sa edukasyon. Ang Al Walid Philanthropies Foundation na pinamumunuan ni Prince Al Walid bin Talal ay nagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa mga institusyong pang-edukasyon at programa sa buong mundo. Ang kanilang suporta ay nagbigay daan sa mga underprivileged students na makakuha ng access sa quality education, sinuportahan ang mga research projects at nagpalawak sa exchange ng kaalaman sa pagitan ng Saudi Arabia at international community. Bukod dito, ang Saudi Royal Family ay nasa harap ng mga pagsisikap upang harapin ang COVID-19 pandemic sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking financial aid, medical supplies at resources para sa mga bansang naapektuhan ng virus. Ang kanilang mga kontribusyon ay sumuporta sa healthcare systems, nagpaluwag sa distribution ng vaccines at tumulong sa pagbawas ng impact ng pandemic sa vulnerable populations. Ito ang pagtatapos ng video na ito. Umaasa kami na nag-enjoy ka. Kung nais mong manood ng iba pang mga katulad na video, mag-click sa mga cards sa iyong screen